Mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Babala ng Biblia at aral ng Stoic nagigising sa iyong konsensya. May mga bagay tayong ginagawa araw-araw na akala natin ay normal lang. Pero, tahimik tayong nilalayo nito sa Diyos. Hindi lahat ng masarap sa pakiramdam ay tama. At hindi lahat ng uso ay kalugod-lugod sa Kanya. Sa video na ito, pagsasamahin natin ang mga babala ng Biblia at ang malalim na aral ng Stoic philosophy. Hindi para husgan ka, kundi para gisingin ang konsensya mo. Kung handa kang magbago, makinig ka hanggang dulo. Mga bagay na bawal at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Number 1. Kayabangan at pagmamataas. Ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan, at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Kawikaan 16:18. Ayaw ng Diyos ang pusong mataas ang tingin sa sarili. Kapag iniisip mong hindi mo na kailangan ng Diyos o ibang tao, doon nagsisimula ang pagbagsak. Sa Stoic view, ang ego ang ugat ng kaguluhan sa loob. Sabi ni Marcus Aurelius, kung kaya mong maging mapagkumbaba, doon ka nagiging tunay na malakas. True strength is humility. At number 2. Pagsisinungaling at panlilinlang. Ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kawikaan 12:22. Kahit maliit na kasinungalingan, unti-unti nitong sinisira ang karakter mo. Hindi ka pwedeng maging malinis sa harap ng Diyos kung sanay kang magsinungaling sa tao. Para kay Epictetus, ang taong walang integridad ay alipi ng takot. Takot na mabuking. Takot sa katotohanan. At number 3. Galit, puot at paghihiganti. Ang taong magagalitin ay gumagawa ng kamangmangan. Kawikaan 14:17. Hindi mo makikita ang Diyos sa pusong puno ng galit. Ang galit ay parang apoy. Ikaw muna ang sinusunog bago ang iba. Sabi ni Seneca, ang galit ay pansamantalang pagkabaliw. Kapag galit ka, hindi ikaw ang may kontrol, kundi emosyon mo. At number 4. Pagnanasa at maruming isip. Sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao nanggagaling ang masasamang pag-iisip. Marcos 7:21. Hindi lang gawa ang tinitignan ng Diyos, pati iniisip mo.